Nagsisimula ang kwento sa dalawang babae mula sa hanay ng mga magsasaka ang nag-uusap habang abala sa kanilang mga gawain. Isa sa kanila ang masiglang nagbalita nang umiti raw sa kanya ang batang Ginoo. Akala raw ng isa ay nagkakamali lang siya ng tingin, lalo pat ilang beses pa niyang kinusat ang kanyang mga mata para makasiguro. Ngunit ang totoo pala'y si Aaron yun, na noon ay nasa gitna ng bukid. Sa malapit, abala ang mga mandirigmang nagsasanay ng kanilang mga espada, palitan ng atake, galaw, at payo. Sa kabilang dako, pinag-uusapan ng dalawang babae si Aaron, na di umano'y masipag mag-ensayo, bagamat bagong salta lang sa pag-aaral at napakabata pa. Nagtataka silang pareho kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Mula sa bintana, lumingon ang isang lalaking may kulay gintong buhok. Sa di kalayuan, si Aaron ay nakapikit, buong konsentrasyon, hanggang sa dumilat siya at may lumabas na mana sa kanyang mata. Isinalaysay ng tagapagsalita na determinado siyang magsanay, at hindi niya hahayaang maulit ang trahedyang iyon. Sa isang tagpo, makikita si Aaron na may nakakakilabot na aura sa paligid ng kanyang mata habang hawak ang isang sinaunang aklat ng pagtawag. Wika niya, magbabago ang lahat sa buhay na ito. Siya si Aaron Stilgard, 16 na taong gulang. Ngunit sa naunang buhay niya, namatay siya sa edad na 33. Sa eksena ng kanyang huling sandali noon, makikita ang mga sira-sirang bahay habang humahampas ang hangin. Sa loob ng isang madilim na silid, may lalaking may hawak na patalim, nakatayo sa harap ni Aaron na nakaupo at nakagapos sa silya. Walang sigla ang kanyang titig habang nakayuko. Isang malaking kastilyo sa gilid ng kabundukan ang makikita, ang tahanan ng pamilyang Stilgard, mga pinuno ng hilagang Navarre. Doon isinilang si Aaron, lumaki sa ilalim ng anino ng kanyang makapangyarihang lolo, isang bayaning pandigma na nagpigil sa pananakop ng Fway Empire, at ng kanyang ama, isang matayog at matikas na kabalyero. Kung ihahambing sa kanila, isa lamang siyang hamak. Isang ordinaryong ikatlong klaseng kabalyero. Nakatalikod siyang nakatayo sa anino ng kanyang pamilya. Kahit may titulong Lord, nawala sa kanya ang lahat sa loob ng 3 taon. Pinagtatawanan siya ng mga tao, iniisip na siya ang kahihiyan ng pamilyang Stilgard, isang asong isinilang sa angkan ng mga tigre. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang panlalait, dahil alam niyang may katotohanan ang mga yon. Sa kanyang paningin, isa lang siyang pangkaraniwang tao na kahit papaano'y ninais maging isang mabuting pinuno. Ngunit sa huli, nadaya siya, at nawala ang lahat dahil sa matagal na niyang kaaway, isang lalaking simula pagkabatay may galit na sa kanya. Ang kaaway na ito ang nag-upa ng mamamatay tao upang kitilin ang kanyang buhay. Sa madilim na silid, hirap sa paghinga si Aaron habang pinagmamasdan ng salarin ang aklat. Ipinagyabang nitong nakuha niya na ang kontratang aklat, ngunit nagtaka kung bakit walang laman ang mga pahina. Biglang nagising si Aaron mula sa pagkakatulala at sumigaw na huwag niyang galawin ang librong yan. Sa isang iglap, sinipa ng lalaki sa sikmura si Aaron, habang umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Napatingin siya sa aklat at napagtanto na hindi lamang mga blankong pahina ang laman nito, ito'y isang mahalagang pamana ng kanilang pamilya. Kapag naisulat ang isang kasunduan sa loob nito, ito'y automatikong natutupad. Kung ginamit niya ito ng tama, maaari sana niyang maibangon muli ang pangalan ng kanilang angkan. Ngunit habang iniinspeksyon ng mamamatay tao ang aklat, isang lumang bookmark ang nalaglag. Tumingin ito ng masama kay Aaron, at sabay sabing hindi raw niya maintindihan kung bakit ipapatalo ng isang tao ang lahat para lamang sa isang aklat. At sa huli, tila tama raw ang sinasabi ng lipunan, isang hangal lamang si Aaron Stilgard. Habang dahan-daang bumabagsak ang bookmark, napako ang tingin ni Aaron rito, may kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Agad niyang sinabi na ibalik ito dahil sa kanya yon. Tumama ang bookmark sa paanan ng mamamatay tao. Isa itong bookmark na hugis espada na may lasong nakapulupot, isang bagay na, ayon sa libro, ay may kakayahang tuparin ang kahit anong kahilingan. Naalala ni Aaron ang tindero na nagbenta sa kanya ng libro. Sinabi nitong napakamahal ng bagay na yon, ngunit kayang tuparin ang isang hiling. Napaisip ani Aaron. Unti-unting lumilinaw sa kanya ang lahat, isa pala itong panlilinlang. Isang kalokohan.
Hindi ito tagapagtupad ng hiling. Napakaawa niya noon, desperado siyang tumaas ang kanyang estado gamit ang aklat at ang bookmark na yon. Napausal siya kung may tao pa bang mas malas kaysa sa kanya. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip. Isang pulang likido ang pilit ibinubuhos sa kanyang bibig mula sa isang bote. Tinanong siya ng mamamatay tao kung ano ang iniisip niya. Bigla niyang naramdaman ang pagbuti ng kanyang pakiramdam at nagulat sa mabilis na paghilom ng kanyang katawan. Akala niya, isang healing potion ang pinainom sa kanya, isang inuming nagpapagaling agad ng katawan. Nagtaka siya kung bakit siya pinainom ng ganoong potion. Dahan-daang inilatag ng mamamatay tao ang mga instrumento ng pagpapahirap sa mesa sa harap nila. Ipinahayag nitong iniutos ng kanyang kliyente na paglaruan muna siya at hindi agad-agad patayin. Kinuha niya ang isang scalpel at sinabi na iparating sa kliyente na yun na ang huling regalong matatanggap nito mula sa kanya. Gamit ang tingi na puno ng galit, tumitig siya sa kawalan. Iniisip kung anong klaseng halimaw ang kanyang kaaway, kinuha na ang lahat ng kanyang ari-arian at ngayon ay pati buhay niya ay nais pang kitilin. Nakatali sa silya, napatawa na lamang siya sa kanyang kalagayan. Isinigaw niya na ang huling tagapagmana ng Steel Guard ay magtatapos sa ganitong paraan. Bahagyang napatigil ang mamamatay tao at tinanong kung tuluyan na siyang nabaliw, ngunit inamin din itong mahirap ng manatiling normal kapag pinapahirapan. Sumirit ang dugo sa bawat hagupit at sugat. Nilulunok niya ang dugo habang pinagsisisihan ang pagiging tanga. Kung hindi siya nagpauto, maaaring ibang-iba na ang lahat ngayon. Patuloy siyang pinapainom ng potion, paulit-ulit, habang nag-aagaw buhay sa sakit. Nakakalat na sa sahig ang maraming basyong bote. Sa gitna ng paghihirap, naisip niyang kung mabibigyan lang siya ng kahit isang pagkakataon, hindi na niya uulitin ang mga pagkakamaling iyon. Sa malamlam niyang paningin, napatingin siya sa awang ng bintana. Isang luha ang marahang gumuhit sa kanyang pisngi. Iisa lang ang laman ng kanyang isipan, kung maaari lamang niyang ibalik ang panahon. Unti-unting yumuko ang kanyang ulo at tumahimik. Ngunit sa katahimikan, isang liwanag ang gumuhit sa harap niya, ang bookmark. Dahan-dahan itong lumapit. Isang abiso ang lumitaw sa harap niya. Nakasaad doon, ang taong puno ng kawalan ngunit hindi bumitiw sa pag-asa ay nakakatanggap ng katuparan ng hiling. Hiniling ng sistema na banggitin niya ang kanyang huling kahilingan. Tahimik lang si Aaron, wasak at walang sigla, isang system error ang lumitaw. Hindi makapagsabi ng kahit anong hiling ang tao. Sinuri ng sistema ang antas ng kawalan niya ng pag-asa. May 3 hiling na natukoy. Sinuri kung alin sa mga ito ang mas mahalaga. Ngunit walang nakita. Kaya isinagawa ang proseso, isang nakakasilaw na liwanag ang lumaganap. Nagising si Aaron, buong-buo, malakas, at kabataang muli. Nakahiga siya sa isang malinis na kama, nasa loob ng isang maluwag at maliwanag na silid. Sa labas ng bintana, aninag ang araw sa gitna ng taglagas at ang mga anino ng kabundukan. Napalunok siya, nanginginig sa malamig na pawis. Katatapos lang niyang makasama ang mamamatay tao, alam na alam niya yun. Biglang may kumatok sa pintuan. Napatingin siya sa bintana. Isang tinig ang narinig mula sa labas, si Ezel. Nagpaalam itong papasok. Gulat na gulat si Aaron. Kilala niya ang pangalan, si Ezel, ang kanyang dating kasambahay, 10 taon na ang nakalilipas. Pumasok ang dalaga, yumukod, at magalang na nagsabi na hinahanap siya. Napaisip si Aaron, ito ba talaga si Ezel? Tiningnan niya ang paligid, lalo na ang silid. Napagtanto niyang ito ang kanyang dating silid tulugan. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Agad niyang tinanong ang dalaga kung ilang taon na siya. Nahihiyang ngumiti si Ezel habang namumula ang pisngi at mahinang sinabi na kakatapos lang ng 16 na kaarawan ng batang amo. Doon napagtanto ni Aaron na bumalik siya sa nakaraan, 17 taon ang lumipas. Bigla niyang tinawag ang pangalan ni Ezel, sabik na lumapit at niyakap ito, idinikit ang mukha sa dibdib ng dalaga habang nakayapos ng mahigpit. May bahagyang luha sa kanyang mga mata nang tanungin niya si Ezel kung totoo nga bang siya ito. Gulat si Ezel sa biglaang yakap at sa luha ng kanyang amo. Tanong niya kung nanaginip ito ng masama.
Pinunasan ni Eren ang kanyang luha at naalala, noong iniwan siya ng kanyang pamilya, si Ezel lang ang hindi lumisan. Taos puso siyang nagpasalamat sa dalaga. Ngunit natakot si Ezel sa biglang lamang at luha ng amo. Lumuhad ito agad at humingi ng tawad, nalilito sa mga nangyayari. Nagmamakaawang sinabi na kung may nagawa siyang mali, handa siyang tumanggap ng parusa at itatama ito agad. Nagulat si Eren. Naalala niyang noon, masungit at malamig siyang amo kay Ezel. Kaya't agad niyang sinabi na wala siyang ginawang mali at nagkakamali ito ng intindi. Kasabay nito, bumalik sa isipan ni Eren ang mga alaala ng kanyang dating pagkatao, puno ng kayabangan at pagwawalang bahala sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nagpatuloy ang dalaga at sinabing pinapatawag siya ng ama ng batang amo. Galit daw ito dahil hindi siya nagpakita kahapon. Agad siyang tumalikod at sinabing pupunta siya kaagad. Habang nagmamadaling nagsusuot ng kanyang pangitaas, pilit niyang inaalala kung saan niya nailagay ang kanyang espada. Nagulat si Ezel sa bigla niyang sinabi, at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti si Eren at mahinahong tinanong kung bakit tila naguguluhan ito. Hindi ba't dapat nga siyang umalis? Lalong naguluhan ang dalaga pero sumang-ayon na rin. Habang mabilis siyang nagbibihis, naisip niya na hindi pa rin niya lubos maunawaan ang lahat ng nangyari, pero malinaw sa kanya ang isang bagay, na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Naalala niya ang matinding sakit at kahihiyan ng kanyang huling sandali. Mula sa isang pagkakamali, naging kahihiyan siya ng kanyang angkan. Ngunit hindi na siya muling magkakamali. Tanggan ang bagong buhay, buo ang loob niyang baguhin ang kanyang kinabukasan. Sisikapin niyang maging bagong Eren Stilgar. Maya-maya'y ibinigay ni Ezel ang kanyang espada. Mahigpit niya itong hinawakan at ipinatong sa kanyang balikat. Buo ang kumpiyansa niyang sinabi na dapat na silang umalis. Nagbiro pa siyang medyo nalulungkot siya na nawala ang kanyang magagandang abs, pero hindi naman daw iyon malaking problema. Napakunot noo si Ezel at tinanong kung ayos lang ba talaga siya. Sumunod na tagpo, makikita ang Stilgar Gymnasium. Nilapitan ni Eren ang arko kung saan abalang nagsasanay ang mga sundalo. Habang nakatanaw, napansin niyang naroon pa rin ang mga mandirigmang minsang ipinagmamalaki ng kanilang angkan. Tahimik niyang tinansya ang bilang, humigit kumulang 70. Pinagmasdan niya silang pawisan, abalang nagtetrain, at naisip kung paanong hindi niya noon nakita ang tunay na halaga nila. Minamaliit lang niya sila noon. Sa harapan niya, tumayo ang kapitan ng mga bantay, si Haphale. Malamig at matigas ang tono ng sabihin nito na sa wakas ay nagpakita rin ang batang amo. Yumuko si Eren at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang medyo nahuli lang siya. Maitim ang mukha ni Haphale sa inis. Sa malamig na boses ay sinabi nitong, medyo. Naalala ni Eren na ganoon pa rin si Halle, palaban at disiplinado. Sa kabila ng pagkainis, pilit pa rin itong pinanatili ang paggalang. Sinabi nitong nakalimutan ba raw ng batang amo ang usapan nila? Dahil hindi siya dumalo kahapon sa pagsasanay, ngayong araw ay magiging mas matindi ito. Tumayo ng diretso si Eren sa harap ng kapitan. Ipinahayag ni Haphale ang hamon, 50 ikot, 1,000 suntok, at 1,000 hataw ng espada. Ngayon, hindi na siya makakalusot ng madali. Sumagot si Eren ng may galang na tinig na nauunawaan niya ang lahat at handa siyang gawin ang bawat utos. Tumango si Kapitan Haphale, bahagyang nagugustuhan ang sagot. Ngumiti si Eren at tinanong kung maaari na ba siyang magsimula agad. Nagulat ang kapitan sa ganoong tugon, hindi niya inaasahan. Sanay na siya sa batang amo na laging may dahilan upang umiwas sa pagsasanay, kaya't nagtataka siya kung anong nangyari rito. Hindi na ito ang parehong Eren na paulit-ulit na binaygo ang sarili. Habang humahabol ng hininga, patuloy sa pagtakbo si Eren. Sa paningin ng kapitan, tila walang nagbago sa lugar, ngunit ang totoo, ang nagbago ay siya. Lahat ay nasa kanyang mga kamay ngayon. Pabilis ng pabilis ang kanyang pagtakbo, wala siyang itinatabing lakas. Batid niya na alam na niya ang darating, kaya't ibinubuhos niya ang lahat upang maasa muli ang sarili. Habang pinagpapawisan, patuloy siyang humahataw ng espada, bawat galaw ay may bilang 1, 2, 3, hanggang sa umabot sa 1,000.
Pinagmamasdan siya ng kapitan mula sa malayo, hindi makapaniwala sa kaseryosohan ng batang amo. Tahimik itong nag-isip kung anong tumatakbo sa isip nito. Ngunit si Aaron, tahimik lamang sa kanyang mga iniisip, nais niyang pigilan ang pagbabalik ng nakaraang trahedya at mapanatili ang karangalan ng kanilang angkan. Pagdating sa ika-1,000 na hataw, binitawan ni Aaron ang espada at napahiga sa damuhan. Habang nakatingala sa langit na sinisinaga ng araw, naisip niyang ngayon lang siya nakatapos ng buong pagsasanay. Mahirap, pero sulit. Ramdam niya ang kanyang kahinaan, ngunit ngayon ay alam na niya kung saan siya magsisimula. Una niyang uunahin ang pagpapatibay ng kanyang resistensya. Bigla, isang abiso ang lumitaw sa harap niya, isang bagong gumagamit ang natukoy. Nais mo bang simulan ng interdimensional trade? Napatayo siya agad sa gulat, naguluhan sa nakitang abiso na tila lumulutang sa hangin. Habang nakaupo sa lupa, hindi niya moari kung panaginip pa ba ito o totoo. Lumapit si Haphale at nagtanong kung ayos lang siya. Napatingin sa kanya si Aaron at tinanong kung hindi ba niya nakikita ang bagay na yun. Napakunot noo ang kapitan at tinanong kung anong bagay ang tinutukoy niya. Hindi raw niya nakikita kahit ano. Doon napagtanto ni Aaron na siya lamang ang nakakakita nito. At marahil, ito ay isang bagay na konektado sa pagbabalik niya sa nakaraan. Nakatitig siya sa lumulutang na libro sa harap niya. Tinanong niya sa sarili kung bakit lumulutang ito sa ere at hindi na lang lumabas sa mismong libro na kanyang alam noon. Nang mapindot niya ang confirmation, biglang lumitaw ang isang aklat sa hangin, tila pangkaraniwang libro, ngunit alam niyang hindi ito ordinaryo. Isa itong sistema ng interdimensional transaction. Bigla siyang tinawag ng kapitan. Nag-aalalang tanong ni Haphale kung nasa tamang katinoan pa ba siya, dahil tila kung ano-ano na raw ang sinasabi nito. Akala ng kapitan ay epekto lang ito ng labis na pagod, kaya't inisip niyang dalhin na sa manggagamot ang batang amo. Ngunit ngumiti lang si Aaron, tinanggal ang kamay ng kapitan mula sa kanyang balikat, at mahinahong sinabi na ayos lang siya. Ngunit kasunod nito, may bahagyang lungkot sa kanyang tinig nang sabihin niyang hindi na siya ang taong dating kilala nila. Naguguluhan si Haphale sa biglang pagbabago ng kanyang Panginoon. Tahimik siyang tumingin sa batang amo, may pagdududa, ngunit naroon din ang pagkamangha. Naisip niya, marahil ito ang dugong tunay na tagapagmana ng Steel Guard. Tumingin ang binata sa kanyang guro at, matapos makumpleto ang lahat ng itinakdang pagsasanay, sinabi niyang aalis na muna siya. Tumango si Cale at magalang na sumaludo, saka sinabing maiging ang magpahinga muna siya. Sa kanyang paglalakad sa pasilyo, bitbit ang mahiwagang libro, iniisip ng binata na totoo man o hindi ang lahat ng nangyayari, napakalinaw at makatotohanan para tawaging isang guni-guni lamang. Habang binubuklat ang libro, tinapos niya ang proseso ng pagrerehistro. Naghahanap siya ng ID at impormasyon sa loob nito. Sa kanyang paglalakad, isang lalaking may puting buhok at salamin ang lumapit at bumati ng magandang umaga. Yumuko ito at sinabing tila masipag siya ngayon. Nag-alok pa kung nais ba niyang ipaghanda ng almusal, ngunit sinabi ng binata na pagod siya at walang gana sa pagkain, baka laktawan niya ang almusal ngayon. Sa isip niya, hindi rin ito napansin ng mayordomo. Ngunit biglang napansin ng matanda na may kakaibang liwanag na bughaw na parang apoy sa mga mata ng kanyang Panginoon. Nagsimulang dumagsa ang mga tanong sa isipan ni Aaron, anong klaseng asul na apoy ito? At bakit tila ang interdimensional trade book ay tila nasa mismong mga mata niya? Nag-alala siya ngunit agad ngumiti at masiglang sinabi sa mayordomo na iyon ay mana lamang at wala namang kakaiba. Tumango naman ang matanda, tanggap ang paliwanag. Sinabi ni Aaron na pagod lang siya at magpapahinga muna. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid, isinara ang pinto, at dahan-daang sumandal sa dingding. Daman niya ang init ng kanyang mga mata habang hawak niya ito, iniisip na sa loob nito mismo nagaganap ang koneksyon sa sistema. Habang nakatingala sa kisame, inalala niya na siya ay isang taong namatay, at ngayoy bumalik sa nakaraan, 17 taon ang lumipas. Huminga siya ng malalim at naisip na buti na lang at hindi ito nahalata ng mayordomo. Subalit bigla siyang nakatanggap ng abiso. Napatitig siya roon.
Nakasaad, account name, user SSS. Nickname, Aaron. Nais mo bang ipagpatuloy ang pag-login sa account na ito? Ngunit sa kanyang pagtataka, wala ni anumang cancel na opsyon, puro confirm lamang. Naalala niyang dati ay user Etwa ang nakasulat. Ngunit dahil wala ng ibang paraan, pinindot niya ito. Sumunod ay isang bagong notification, nagsimula na ang interdimensional transaction. Ang lokasyon ng koneksyon ay System 0, District 1342. Naka-indicate na ang kanyang sales level ay 0, at siya ay isa lamang, taong nasa gilid. Meron siyang 10 coin. Tinitigan niya ang libro at naisip na kailangan niyang magsimula muli mula sa simula. Iba ang supply at demand, at sa level 0 ng sistema, halos wala siyang magagawa. Ngunit biglang kumislap ang kanyang mata. May napansin siya, saan nanggaling ang 10 coin na yun. Habang nakatingin sa monitor, inisip niyang baka nailipat ito mula sa kanyang nakaraang account. Ngunit tila imposible yun kung ganoon dahil dapat ay hindi na-reset ang level. Naisip niya na baka sadyang random lang itong binigay ng sistema. Ipinagpas siya niyang painitin muna ang kanyang katawan. Sa sumunod na linggo, agad niyang hiningi sa kapitan ang pagkakataong makipag-sparring. Nag-alinlangan si Hale, tinanong kung gaano siya kaseryoso. Ngunit may nagniningas na determinasyon sa mga mata ng binata, sinagot niya ito ng mariin na, oo. Tinawag ng kapitan ng isang sundalo, si Fry, at hiniling na siya ang maging kalaban ng batang Panginoon. Ngunit may kondisyon, gamitin lamang ang kaliwang kamay at huwag gumamit ng mana. Sumang-ayon naman si Fry, ngunit ang kapitan ay nanatiling nag-aalinlangan. Alam niyang masipag na si Aaron kamakailan, pero tila maaga pa para harapin ang isang ganap na night. Nasaktan ang damdamin ni Aaron sa ganitong kondisyon, kaya't ngumiti siya ng pilit. Para sa kanya, ang pakikipaglaban sa isang knight na may kapansanan ay kawalang galang sa sarili niyang kakayahan. Kaya't sinabi niya kay Fry na huwag makinig sa kapitan, lumaban siya ng buong lakas. Mabilis na dinampot ni Aaron ang espada, tumindig sa isang matayog na posisyon, at buong sigasig na sumigaw, hudyat ng simula ng kanilang sagupaan. Buong bilis na sumugod si Aaron at muntik nang masugutan si Fry sa unang hampas. Sumunod agad ang isa pang mabilis na atake na napilitan ng knight na depensahan. Habang nararamdaman ang tuloy-tuloy na pananalaki, napaatras si Fry, hindi na niya ito inaasahan. Inakala niyang magiging banayad lang ang laban, ngunit ang bilis, ang tindi ng bawat galaw, at ang linis ng teknika ng binata ay higit pa sa inaasahan. Hindi niya na halos makilala kung ito pa ba talaga ang batang Panginoon. Nang makita ito ng mga knight sa paligid, lahat ay napabulalas. Hindi nila inakala na ganito magiging takbo ng laban, na si Fry pa ang mapipilitang umatras. Sa bawat hakbang ni Aaron, parang lumulutang ang katawan niya, dala ang espadang nakasabit sa batok. Sa isip ng knight, biglang sumagi ang pag-aalinlangan kung sapat ba ang naging paghubog niya noon, marahil siya ang nagkulang. Hindi pinapahinga ni Aaron ang kalaban. Tuloy-tuloy ang hampas, halatang hindi ito basta pagsubok lang. Sa gilid, halos mapasigaw sa gulat si Kapitan Hale. Nagbabala siyang huwag gumamit ng mana, pero huli na, mga kumikislap na hampas ang sumunod at ang lahat ay napatingin sa gitna ng labanan. Napabigkas ang mga tauhan ng pangalan ni Aaron, nag-aalala pero hindi makapaniwala. Bumagsak si Fry sa lupa, pagod at talunan. Tahimik ang lahat. Nakatayo si Aaron sa gitna, kalmado, parang walang nangyari. Bahagyang ngumiti at marahang binigkas na panalo siya. Nakaupo si Fry sa lupa, hawak ang sariling espada, at halos hindi makahinga sa bigat ng pagkatalo. Mabigat ang kanyang tinig, pilit niyang inaalam kung paano ito nangyari, sigurado raw siyang may ginamit na mahika si Aaron. Pero si Aaron ay nakatayo lang sa harapan niya, tahimik, at tila sinasabing tanggapin na lang ang pagkatalo. Ang buong grupo, maging si Hale, ay hindi makapaniwala. Isang linggo lang ang nakaraan, si Aaron ay ibang tao pa. Ngayon, ibang-iba na, lumipas ang mga araw. Sa isang lihim na silid, isang bol ng ginto ang nakaayos sa harapan ni Aaron. Masayang tinitigan niya ito, iniisip na sa pagkakataong ito, hindi na niya uulitin ang pagkatalo ng kanyang nakaraan.
Gagamitin niya ang kayamanang ito ng buo. Pinindot niya ang espesyal na libro, ang Special Book of Transactions. Ito na ang tanging paraan niya para mabuhay at umangat muli. Habang binubuksan ang libro, may halong pagkainis sa kanyang mukha. Alam niyang kailangan niyang ituon ng pansin sa pagpapalitan ng pera. Tinawag niya ang ghostly scales at naglagay ng ilang barya. Lumabas ang resulta, 30 coins. Mas mataas pa ito sa kanyang inaasahan. Akala niya ay 25 lang ang makukuha niya. Pinagmasdan niya ang libro at naalala ang pangunahing patakaran sa paggamit nito. Ang halaga ng mga kalakal ay nagbabago depende sa mundo. Parehong produkto, ngunit iba't ibang presyo sa bawat dimensyon. Ang susi sa tagumpay ay bumili ng mura at ibenta ng mahal. Lumabas ang mga timangan na ikinumpara ang ginto at mga kristal. Napansin niya rin na hindi rin nagpapadala sa gulo ang exchange center. May buwis at limitasyon sa bawat produkto, lalo na kung mababa ang rating ng transaksyon. Kapag mababa ang rating, mahirap din makakuha ng dekalidad na kalakal. Isang malupit na siklo, para makataas ng rating, kailangan ng tagumpay, para sa tagumpay, kailangan ng mataas na rating. Habang iniisip ito, may napansin siyang alok, Monet crystals for sale. Eksakto ito sa kailangan niyang mabilisang pag-replenish ng mana. Binuksan niya ang chat window at kinausap ang merchant na may pangalang Hearthstone. Magalang siyang bumati at nagtanong kung may binibenta ba itong crystals. Tumugon ang merchant, sinabing oo, at maganda ang kalidad ng mga kristal mula sa kanyang mina. Ngunit may isang bagay na agad napansin ni Aaron, pulang-pula ang pangalan ng merchant. Nagniningning sa panganib, itinaas ni Aaron ang daliri sa screen at naisip kung dapat na ba niyang pindutin ito. Sa sandaling ginawa niya ito, lumabas ang kanyang profile. Naunawaan niyang ito marahil ang buod ng impormasyon tungkol sa estado ng isang gumagamit ng libro. Sa loob ng 3 taon ng paggamit niya nito sa kanyang nakaraang buhay, ngayon lamang siya nakakita ng ulat ng mga transaksyon. Bumalik siya sa pakikipag-usap sa merchant at naisip na panahon na upang malaman ang presyo. Tinanong niya kung magkano, at sinagot siya na ang low-grade Monet crystals ay nagkakahalaga ng 5 barya bawat isa, habang ang medium grade ay 20. Nagtanong siya kung yun ba ang karaniwang presyo. Sagot ng merchant, maganda na raw ang presyo, at mas mahal pa ang alok ng ibang nagbebenta. Dahil kakaunti lang ang may panindang ganito, pinayuhan siyang magpasya agad. Bigla namang lumitaw ang isang abiso mula sa libro, ang karaniwang halaga ng low-grade Monet crystal ay 3 barya, habang ang medium grade ay 12. Marami pang low at medium grade na kristal sa merkado. Napaisip si Aaron, kung tama ang impormasyon ng libro, malinaw na niloloko siya ng kausap. Uminit ang ulo ni Aaron. Halos doble ang halaga ng ipinapataw ng merchant sa orihinal na presyo. Nagalit siya at sinabi na ang pagbebenta ng kalakal na nagkakahalaga lamang ng 3 at 12 barya sa presyong yun ay panlilinlang. Sinagot siya ng merchant na siya raw ang may pinakamababang presyo at humingi ng ebidensyang siya'y nandaraya. Tiningnan ni Aaron ang libro at alam niyang naroon na mismo ang katibayan. Medyo gamaan ang pakiramdam niya. Habang nakatukod ang daliri sa kanyang baba, naisip niyang totoo ang sinasabi ng status window. Kaya't diretsahan niyang tinanong ang merchant kung gusto ba nitong mabilang bilang hindi mapagkakatiwalaang tagapagtinda. Nang hindi ito sumagot, agad na niyang sinabi na irereport niya ito. Matagal bago sumagot ang merchant. Nang tuluyan itong magsalita, malumanay na ang tono. Huwag na raw sanang ituloy ang reklamo, lalo't matalino naman ang mamimili. Yumuko ang merchant at nagsimulang magpaliwanag. Bumaba raw ang kita ng minahan, nagwelga ang mga manero, at pinasweldo niya ang mga ito ayon sa hinihingi, kaya halos wala na siyang natira. Hindi niya raw intensyong manlinlang. Napansin ni Aaron ang pirma sa ilalim ng profile ng merchant, nakasaad na siya ay kumita ng 780 barya at sa ulat ng transaksyon, nakatala na siya ay isang merciless mine owner, isang walang awang tagapangasiwa ng minahan. Hindi niya ikinukubli ang layunin kung may mapapakinabangan siya. May babala ring mag-ingat, nagngit-ngit si Aaron. Isang sinungaling na naman. Sumulat siya sa merchant at sinabing hindi ito tumitigil sa pagsisinungaling. Bago pa man tanungin ng merchant kung paano siya nahuli,
Mabilis na siyang tinapunan ng mensahe ni Aaron, "Kalimutan mo na, hindi na ako makikipagpalitan sa iyo." Agad namang humabol ang merchant. Babaan na raw niya ng kalahati ang presyo, eksklusibo para kay Aaron, at huwag na raw sana siyang i-report. Medyo kumalma si Aaron. Habang nakatukod ang kamay sa kanyang baba, pinag-isipan niya kung dapat pa ba niyang idiin ito, baka kaya pang bumaba ang presyo. Sinimulan niya ang negosasyon. Humingi siya ng 2 monarch crystals, isang low at isang medium grade. Inalok niya ng 25 barya para sa dalawa. Makalipas ang ilang saglit, 4 na kristal ang lumitaw sa kanyang harapan. Sinuri niya ang mga ito. Nakasaad sa mga detalye na hindi maaaring gamitin muli ang mga kristal, ayos na rin yun, sa isip niya, kaya agad niyang tinanggap ang transaksyon. Sa huli, lumabas sa tala na 22.5 barya lang ang nabawas sa kanyang deposito. Nagtaka siya, bakit 22.5 gayong 25 ang inabot niya? Medyo kakaiba ito. Walang lumitaw na impormasyon tungkol sa merchant, ni ulat ng transaksyon, at hindi rin bumaba dapat ang presyo. Napatingin siyang muli sa pangalan ng merchant, nanginginig pa rin ito sa takot sa report. Napaisip si Aaron kung kaya pa niyang pigain ng mas husto ang lokong ito. At sa gilid ng labi niya, gumuhit ang isang mapang uyam ng ngiti. Maingat na tiningnan ni Aaron ang dialogo at sinabi na kung ipagpapatuloy ng merchant ang pagbebenta sa kanya ng mga kristal sa parehong presyo, hindi na niya ito irereklamo. Sagot ng merchant, masyado raw maliit ang tubo. Naisip ni Aaron na baka dapat na lang niyang baliwalain ito at umalis. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng abiso, nagkaroon siya ng cashback at nakuha ang 3 barya pabalik. Nagulat siya. Naisip niyang baka ito ay pribilehiyo ng isang VIP. Ngunit agad ding napaisip ang binata, imposibleng ganoon lang yun. Kinuha niya ang kristal sa kanyang kamay at pinag-isipan kung dapat na ba niya itong gamitin. Pumikit siya, nagpakalma ng diwa, at sinimulang sumipsip ng mana. Dito niya napagtanto na hindi siya niloko, tunay ngang gumagana ang kristal. Sa mga sumunod na araw, itinodo niya ang pagsasanay gamit ang advanced na pamamaraan ng kanyang lolo, ang Breath of the Steel, isang mataas na antas ng eksplosibong paghinga ng mana. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng 2 bagay, isang matibay na katawan at napakalaking taglay ng mana. Habang nakaupo siya sa posisyon ng lotus, mariin niyang piniga ang kristal sa kanyang kamao at naramdaman kung paano kumalat ang mana mula sa kanyang puso. Para sa isang tulad niyang kulang sa kapwa kinakailangan, imposibleng maisakatuparan yun. Pero sa patuloy na pagsasanay, tiyaga, at tulong ng mga nabiling monarch crystal mula sa aklat, unti-unti niyang nahasa ang hiningang ito. Isang napakalaking tagumpay. Nakatingin siya sa malayo na may bahagyang ngiti, tumayo ng may kumpiyansa, at inisip kung gaano na siya kalakas. Sa paligid, nag-uusap ang mga tao kung paanong muling nanalo si Young Master Aaron. May isang nagsabi na hindi raw seryosong laban yon, at si Fry ay mas parang kosing administrasyon kaysa mandirigma. Ngunit agad ding sumama ang loob ni Aaron nang marinig ang isang kommentong tumama sa kanyang dangal, wala pa rin daw siyang ipinagmamalaking karangalan. Sa sandaling yun, napagtanto niyang masyado siyang naging malambot sa mga walang galang na ito. Kailangang muling ipakita ang kanyang tunay na lakas. Lumingon siya kay Mihail. Napuno ng init ang mukha ng binata at nagtanong kung siya nga ba ang tinutukoy. Sa malamig at matatag na tinig, sinagot siya ng binata, oo, siya nga. Naisip ni Aaron na si Mihail ang perpektong kalaban upang ipakita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Ngunit agad na nagsalita ang kabalyero, masyado raw itong sobra. Bago pa man siya makapagtapos, isang magandang dalaga ang lumapit, kasabay ang isang alalay. Nakasuot siya ng tanika at kapa, at agad siyang tinawag ng lahat bilang, My Lady. Siya ang panganay na anak ni Levadan, si Karen Stilgard. Susubukang pakiusapan sana siya ng kapitan upang tumanggi. Pero iniunat ni Karen ang kanyang palad at malumanay na nagsabi na nauunawaan niya ang kanyang pag-aalala. Lumingon siya sa kapitan at idinagdag na kung delikado ang labanan ng mana, mas makabubuting sa kamayang labanan na lang. Pumayag ang kapitan. Tumapat ang binata kay Mihail. Sa isip ng kapitan, bilang isang ika-6 na ranggong kabalyero, kahit sa labanan ng katawan sa katawan,
Katumbas pa rin siya ng ika-5 ranggo, hinding-hindi siya matatalo. Napaawang ang bibig ni Haphil at inisip na ang pundasyon ng ganitong laban ay parang galing sa kalsada. Dahil sa tangkad at habang ng kanyang mga braso, tiyak daw ang panalo niya. Walang pagkakataon ng young master. Ngunit may biglang sumigaw. Pinapansin ng lahat ang hindi inaasahang pangyayari, talo ang kabalyero. Sunod-sunod ang malalakas na suntok ng binata, pinipilit pasuray-suray si Haphil. Isang matinding atake ang nagpalipad sa kanya at pumulandet ang alikabok sa paligid. Lahat ay napatigil sa gulat habang pinapanood ang labanan. Narinig ang sigaw, talo na si Haphil. Nagsimulang magsaya ang mga tao, pinuri ang galing ng binata at sabay-sabay nilang tinawag ang pangalan ni Young Master Aaron. Sa gitna ng alikabok, nakatayo lang si Aaron, bahagyang pinagpapawisan. Lumapit ang kanyang ate, dahan-daang inilapat ang palad sa pisngi niya, tinawag ang kanyang pangalan, at ibinulong na ipinagmamalaki niya ito. Aminado siyang minsan niya itong minamaliit. Napaisip si Aaron, hindi karaniwan ang asal ng kanyang kapatid. Si Karen, ang panganay na anak ni Nalin at ng pamilya Stilgard, ay kilala sa galing sa pakikipaglaban kahit mga lalaki pa ang kanyang kalaban. Ngunit alam ni Aaron na labis ang hinanakit ng kanilang ama, si Lev Adan, dahil hindi lalaki ang panganay niya. Hindi pwedeng manahin ni Karen ang Breath of the Steel, ang banal at tanging teknik ng angkan, sapagkat ayon sa tradisyon, ang mga babae ay itinuturing na hindi karapat-dapat gamitin ito. Bahagyang napakurap si Karen, nalungkot ang mga mata at napatingin sa sahig. Bagaman taglay niya ang pambihirang potensyal, wala siyang pagkakataong gamitin ito dahil sa mga patakarang matagal ng kinikilala. Naisip ni Aaron na ito ang dahilan kung bakit alam ni Karen kung gaano kabigat ang mabuhay na binabatikos ng buong mundo. Araw-araw niyang dinaranas ang diskriminasyon. Pumikit si Karen, inilapat ang palad sa ulo ng binata, at ginulo ang kanyang buhok habang tinitingnan ito ng buo ang loob. Malungkot niyang sinabi na alam niyang nagsikap si Aaron ng palihim, pinagpawisan, nagdugo, at halos isuko ang sarili para makarating sa ganitong antas. Huminga ng malalim si Karen, humingi ng tawad, at inamin na bilang nakatatandang kapatid, naging pabaya siya. Imbes na suportahan ang binata, hindi niya ito pinansin. Nagkunot noo si Aaron, hindi makapaniwala, at nahihiya. Sa totoo lang, buong laban na yun ay para sa kanya, para lamang makuha ang kanyang pagkilala. Umalis na si Karen, at habang nasa tabi ni Haphil, tinitingnan ni Aaron ang papalayong figura ng kanyang ate. Sa isipan niya, sumili ang larawan ni Karen na may malisyosong ngiti at bahagyang nakakurap ang mga mata. Sa lahat ng kanyang mga kapatid, si Karen ang pinakamakatotohanan, isang taong may malalim na pangunawa at pusong puno ng kabutihan. Napansin ni Aaron na si Karen ang unang tumanggap at kumilala sa bagong anyo niya. Pumikit si Aaron at bahagyang pinigil ang emosyon, tama nga ang hinala niya. Pagdilat niya, damako ang seryosong tingin sa di kalayuan. Sa loob-loob niya, humingi siya ng tawad sa kanyang nakatatandang kapatid, dahil alam niyang ito lang ang tanging landas na pwede niyang tahakin. Sa itaas ng kastilyo, kumikislap ang starry night sky habang maliwanag ang buwan sa kalangitan. Isang paalala ng katahimikan bago sa malubong ang tunay na bagyo. Nakaayos ang mesa, panang masasarap na pagkain, kandilang nagbibigay ng init at liwanag, at mga panauhing nakaayos na nakaupo. Oras na ng hapunan. Tahimik na itinaas ni Lev Adan Stilgard ang kanyang baso ng pulang alak. Siya ang puno ng pamilya ng mga Stilgard. Ipinaabot niya na nagustuhan niya ang pagkaing inihain sa gabing yun. Matamang tinitigan ni Karen si Lev Adan habang sinasandok ang pagkain. Sinabi niya na siya mismo ang nag-utos para ihanda yun. Pagkatapos, tinanong niya si Lev Adan kung alam na ba nitong aalis na si Aaron patungong akademya. Damilat si Lev Adan at tiningnan ang binata. Sabi niya, panahon na nga. Napakunot ang noo ng binata habang tinitingnan si Lev Adan, medyo nalilito, pero agad na naisip na tama ang lahat sa kanyang hinala. Ipinakita niya ang galing sa kanyang kapatid, at ngayon, siya na mismo ang nagkukusa na alagaan siya. Matiim ang titig ni Lev Adan sa kanya. Samantalang si Aaron naman ay bahagyang nakanganga.
Sinabi ni Lev-Adan na ikinwento ni Karen sa kanya na tinalo niya ang kabalyerong si Mikhail habang nagsasanay. Natuwa si Aaron sa sarili, nagtagumpay ang plano niya. Bahagya siyang tumungo at ngumiti kay Lev-Adan. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon ng kanyang ama, isang pagkakataong hindi niya pwedeng sayangin. Nagsalita siya, sinabi niya na marami pa siyang kabalyero na tatalunin, at ang laban na yun ay maliit lang, kahoy lamang ang ginamit nilang espada. Ngumiti si Lev-Adan, ipinakita ang mga ngipin at hinaplos ang kanyang baba. Isang binatang nakaupo sa tabi niya ang nagsalita. Narinig daw niya na ika-6 na ranggo na raw si Aaron. Ito ang panganay na anak ni Lev-Adan na lalaki, si Kieran Stilgard. Nakaayos ito ng pormal, suot ang maringal na kasuotan. Bahagya siyang yumuko at tumingin kay Karen habang nakakunot ang noo si Aaron. Tinanong ni Kieran si Karen kung totoo nga ba ito. Tiningnan siya ni Karen ng matalim, parang ayaw niyang makipaglaro. Pinuna niya na si Aaron ay 16 pa lamang ngunit may ranggo na, habang si Kieran ay naging ika-5 ranggo lamang sa edad na 18. Agad na tumutol si Kieran, itinutuwid ang detalye, opisyal daw siyang naging 5th class knight sa edad na 17. Tahimik na tiningnan ni Lev-Adan ang kanyang baso ng alak habang nagtataka si Kieran sa reaksyon ng kanyang ama. Tumayo si Kieran, tila di makapaniwala. Ngunit tiningnan siya ni Lev-Adan, at sabay bumaling kay Aaron. Sinabi ni Lev-Adan na kahanga-hanga ang ipinakita ni Aaron. Napanganga si Kieran, habang hindi makatingin ng diretso. Tumindig si Lev-Adan mula sa upuan at naglakad palapit sa anak. Sa malalim na tinig, tinanong niya kung kaya ba siya biglang naging ganito katatag, dahil sa kanyang lolo na noon ay lumaban sa parehong edad. Tinitigan ni Lev-Adan ang kanyang anak, at iniabot ang kanyang kamay. Nagulat si Aaron. Hindi siya makapaniwala. Ang mismong ama niya, si Lev-Adan Stilgard, ay iniabot sa kanya ang kamay para sa isang pagkamay. Tahimik ang lahat, ngunit sa puso ng binata, tila may apoy na muling nagliyab. Inabot ni Aaron ang kamay ng kanyang ama, may ngiti sa labi. Sa pagbati, sinabi niya kay Lev-Adan na ito ay dahil sa siya ay 16 na taong gulang na. Ngunit habang magkahawak sila ng kamay, napagtanto ng binata na hindi yun basta-bastang pakikipagkamay, isa yung combat handshake, isang paraan ng pagsasali ng mana upang sukatin ang lakas ng bawat isa. Namangha ang binata, nakatingin sa kanyang ama. Isang pagsusulit ito. Kinunot niya ang noo at sinuri si Lev-Adan, nagtataka kung ito ba'y bahagi ng isang mas malaking pagsubok. Alam niyang mahalagang maipakita niya ang kanyang galing ngunit hindi rin siya maaaring magpahalata. Kailangan niyang itago ang tunay niyang lakas. Pumikit si Lev-Adan at napabuntong hininga, halatang gamaan ang loob. Sinabi niya sa kanyang anak na malaki na ang ipinagbago nito, akala raw niya noon ay magiging kakaiba ang kanyang bunsong anak. Ngunit ngayon, panatag na siya. Samantala, si Kieran ay nakangising masama, halatang nagseselos sa atensyong ibinibigay sa kapatid. Ngunit hindi ito pinansin ni Lev-Adan. Sa halip, sinabi niyang mukhang magiging maayos si Aaron sa kanyang pag-alis sa tahanan ng Stilgard. Tahimik si Lev-Adan, pero may pagninilay. Itinaas niya ang kamay sa bibig, at nagsabing napagtanto niyang hindi sapat ang pansin na ibinibigay niya sa anak. Ngunit ngayon, handa siyang makinig. Tinitigan niya si Aaron ng seryoso. Nagulat si Aaron sa tanong kung may gusto raw ba siya bilang regalo sa pagpasok niya sa akademya. Napanganga ang binata, at pagkatapos ay ngumiti ng maluwag, kamot ang batok. Sinabi niyang meron nga siyang nais, ngunit baka hindi pa siya karapat-dapat. Ngunit nakatawang sumagot si Lev-Adan, nakatawid ang braso sa dibdib, at sinabing huwag mag-alala, makikinig siya. Napangiti ang binata habang ginulo ang sariling buhok, natutuwa ngunit may kaba pa rin. Ipinahayag niyang ayaw sana niyang humiling ng sobra, dahil inakala niyang tatanggihan lang siya. Ngunit si Lev-Adan ay pumikit muli, at pagkatapos ay malalim na bumantong hininga. Tumayo si Kieran mula sa mesa, halatang hindi nasisiyahan. Sinabi ni Lev-Adan na tila may talento si Aaron sa pagpapahiya sa iba, at dahil doon, susumpa siya gamit ang sariling mana. Itinaas ni Lev-Adan ang kamao sa dibdib, at isang bugso ng mahiwagang enerhiya ang bumalot sa kanyang kamay. Malinaw ang kanyang sinumpaan, bilang pinuno ng pamilyang Stilgard,
Isinusumpa niya sa lahat ng lakas ng kanyang mana, hanggat hindi ito nakapipinsala, pakikinggan at pagtutuunan niya ng pansin ang hiling ng kanyang anak, si Aaron Stilgard. Napatingin si Aaron sa kanyang ama, hindi makapaniwala. Ito na, dumating na ang sandaling hinihintay niya. Habang seryosong nakatitig sa kanya si Lev-Adan, inilahad ni Aaron ang kanyang kahilingan. Naglakad si Lev-Adan sa pasilyo kasama si Aaron. Sa likuran nila, galit na sumusunod si Kiran. Ayon kay Kiran, katawa-tawa raw ang lahat ng ito. Sinabi niya na nababaliw na ang kapatid niya, at iginiit na hindi pwedeng labagin ang mga tradisyon ng pamilya. Galit na galit si Kiran habang ipinaliwanag na iisa lamang ang pinapayagang makapasok doon. Hindi raw ibig sabihin na magaling si Aaron ay pwede na siyang lumabag sa batas. Ngunit binuksan ni Lev-Adan ang kanyang mga mata at tumingin kay Kiran, nakanganga, tahimik. Sabi ni Lev-Adan, ang kontrol sa Secret Vault ay bahagi ng pamana ng kanilang pamilya. Ipinunto niyang siya man ay dinala roon ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Biglang dumilim ang tingin ni Lev-Adan, mariing tinitigan si Kiran, na labis na nagulat. Sinabi ni Kiran na iba naman daw ang sitwasyon ngayon. Ngunit tinanong siya ng ama kung tinatawag ba niyang paglabag sa sumpang mana ang kanyang desisyon. Napabuntong hininga si Kiran, at hindi makatingin ng diretso. Nanatiling nakatitig si Lev-Adan sa kanya, tila inuukit sa kanyang isip ang bigat ng desisyong ito. Pagkatapos, sinabi ni Lev-Adan na bumalik na lamang si Kiran, dahil ang lugar na yun ay para sa kanya lamang at sa kanyang bunsong anak. Napangisi si Aaron, isang mapanuyang ngiti, habang tinititigan ng kapatid na tila nabali ang yabang. At sa katahimikan ng pasilyo, nagsimula ang unang hakbang papunta sa isang lugar na matagal nang itinatago ng kanilang pamilya, isang lihim na maaaring tuluyang magbago ng kanyang kapalaran. Sa likod ng ngiti ni Aaron, may bahid ng panunuya. Ganito nga dapat gawin, bulong niya sa isip habang kinikindatan sa isip ang galit na si Kiran. Nakabuka ang bibig ni Kiran, naglalagablab ang mata, hindi niya matanggap na ang kapatid niyang mas bata pa sa kanya ang papasok sa lugar na kahit siya, bilang panganay, ay hindi kailanman pinayagan. Hinugot ni Lev-Adan ang isang susi at ipinasok yun sa lumang kahoy na pinto. Marahang iniikot ang kandado, sinabi niya sa anak ang simpleng patakaran, huwag kailanman papasok sa pinakaloob na inner vault, at manatili lamang sa labas na bahagi. Pagbukas ng pinto, sinabi ni Lev-Adan na maaari lamang siyang pumili ng isang bagay, anuman ang mapili niya, yun lamang ang maaaring dalhin palabas. Binigyan niya ng oras si Aaron upang magdesisyon. Tumitig ang binata sa loob ng vault, bahagyang nanliit ang mga mata, puno ng kumpiyansa. Sa wakas, maaari ko na itong kunin, ang Special Book of Transactions. Tahimik na pumasok si Aaron sa madilim na silid. Bahagyang sinag lamang ng liwanag ang tumatagos mula sa bukas na pinto. Sa isip niya, ang Special Book of Transactions ang pinakamakapangyarihang sandata, at kung nais niyang hindi mailagay sa panganib ang bago niyang buhay, siya lamang ang dapat humawak nito. Lumibot siya sa mga estante, tinititigan ng samut-saring bagay. Naalala niyang sa dating buhay niya, may dalawang special traders lamang sa nakaraang daang taon sa lupain ng 1342, ang lolo ni Lev-Adan, at siya mismo. Inimagine niya ang mga dilaw na bilog, ng hieroglyphs at misteryosong simbolo. Ngunit ngayon, sa bagong buhay niya, mayroon pa siyang kakayahang makita sa loob ng libro. Nangangahulugan ito ng isang bagay, na ang libro ay hindi dapat naroroon sa vault na ito, ngunit naroon nga. Naalala niya kung paano siya lumapit sa kapatid niyang si Karen at nakuha ang pagsang-ayon ng kanilang ama. Lahat upang makuha lamang ang Special Book of Transactions. Tumitig siya sa mga estante, kinukutuban, at sinabi sa sarili na walang ibang makakahanap nito kundi siya. Ngunit nang makita niya ito, alam niyang hindi niya ito dapat iwanan. Ngunit alam din niyang kailangan itong itago, at gawing sekreto. Paglabas ni Aaron mula sa silid, nakataas ang kilay ni Lev-Adan habang nakasulyap sa kung ano ang hawak ng kanyang anak. Nagulat siya nang makita ang isang ginintoang figurin, isang estatwang lalaki na may nakataas na espada. Isang rebulto ng bayani, sambit ni Lev-Adan, bahagyang naguguluhan. Ang figurin ay imahe ni Nao, isang kilalang tagapagtanggol laban sa emperyo.
Isang bagay na gawa upang parangalan ang kanyang tagumpay. Isa ito sa iilang libong nilikha, at kadalasang makikita lamang sa Vigo. Napabuntong hininga si Lev Adan, bakas sa mukha ang dismaya. Isa lamang itong pansamantalang kinahumalingan, isip niya. Nabulag siya sa kinang nito. Akala ko ba'y pupunta ka sa Vigo dahil sa ginto? Tanong niya sa anak, may halong pagsisiyasat. Napakamot si Aaron, at ngumiti ng alanganin. Siguro nahulaan na niya kung ano talaga ang plano ko, isip niya. Hindi siya tumingin ng diretso at ngumiti ng banayad habang nakatayo sa harap ng kanyang ama. Para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay ngayon, aniya. Dahil kahit bumili ako ng espada o mana crystals, magkakaroon pa rin ako ng perang matitira. Napakunot noo si Lev Adan, tinitigan ng anak ng seryoso. Hindi mahalaga kung magbebenta ka o bibili gamit ang bagay na yan, tugon niya. Ang mas mahalaga, mag-focus ka sa iyong pagsasanay. Napabuka ang bibig ni Aaron, tila may nais sabihin, ngunit walang lumabas na salita. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig. Napalungkot ang kanyang mga mata habang pinipigil ang kanyang emosyon. Sa palagay ko, hindi tayo dapat manatili sa iisang landas lamang, mahinang sambit niya. Sa katahimikan na sumunod, parang nabiyak ang bigat ng mga tradisyon ng pamilya. Sa simpleng rebulto na yon, at sa kakaibang desisyong yon, unti-unting binabago ni Aaron ang kanyang kapalaran, at ang landas ng pamilyang Stilgard. Napansin ni Aaron na kung totoong ang magaling siya sa espada gaya ng inaangkin niya, baka sayang lang ang lahat ng ito. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong figurin habang pinagmamasdan siya ng kanyang ama, nakatayo sa harap niya na nakatago ang mga braso sa dibdib. Alam niyang makakatulong ito sa kanya upang makatipid ng oras. Tinitigan siya ni Lev Adan ng seryoso, bahagyang nakasingkit ang mga mata. Ipinaling nito ang tingin, ipinikit ang mga mata at hinawakan ang kanyang batok na parang nalilito. May bahid ng ngiti sa mukha nito nang sabihing hindi niya talaga lubos na nauunawaan ang kanyang anak. Napangiti si Aaron ng alanganin, at doon niya napansing na bigla ang kanyang ama. Pagdating sa Vigo, natulala si Aaron habang nakatingin sa estante. Nakabuka ang bibig niya, hindi makapaniwala sa nakita. Kaunti lamang ang mga aklat sa estante, at ang dapat ay naroon ang Special Book of Transactions, ay naglaho. Naglakad siya sa loob ng silid, sinuyod ang bawat sulok sa paghahanap sa aklat. Hindi niya maintindihan kung paano ito nawala. Nanlaki ang mga mata niya sa takot, mistulang gumuho ang mundo niya sa loob-loob. Kailangan niyang huminga ng malalim at kalmeyan ang sarili. Dalawa lamang ang naiisip niyang posibilidad, maaaring nailipat ang aklat sa ibang lugar, o baka may ibang gumagamit nito. Sa imahinasyon niya, lumitaw ang isang itim na aninong may hawak na aklat. Iniisip niyang kung hindi siya ang may hawak nito ngayon, posibleng may ibang nakakuha nito. Tahimik siyang napatingin sa sahig, itinakip ang kamay sa kanyang mukha habang nag-iisip. Sa mga darating na taon, 17 sa kabuuan at 14 sa hinaharap, magiging isang lord siya. Ngunit ngayon, nakatayo lang siya sa loob ng madilim na silid, tahimik na nakatanaw sa harap, hindi pa rin makapaniwala sa pagkawala ng aklat. Hinawakan niya muli ang gintong figurin, saka isinandal ang ulo sa palad. Para sa kanya, isang malaking tuklas na hindi ito matatagpuan sa info. Sa pagmamadali, pinili niya ang figurin upang kumita ng pera, kahit pa hindi ito ang tunay niyang pakay. Isang abiso ang lumitaw sa harap niya, kumpleto na ang automatic transaction. Asul na bintana ng notification ang lumitaw sa ere. GT, Eye of Providence item, Gold GT, umabot sa sales limit ang item. Nakapasok na ito sa susunod na ranggo ng kalakalan. Hanggang 50% ng coins ay susuportahan ng sistema. Ang halagang sinusuportahan ay lalabas bilang negatibo. Natanggap niya ang sumusunod, 106.5 coins mula sa isang natutulog na estudyante, 205 coins isang discount coupon, kabuuang coins used, 36,275.5. Bahagya siyang napangiti habang pinagmamasdan ang mga notification. Para sa kanya, may mga benepisyong kasama ang lahat ng ito. Naalala niya kung paano siya minsang nakatanggap ng urgent adjustment,
isang abiso na sinamahan ng cashback kung saan nakatanggap siya ng dagdag na 3 coins. Natuklasan niya ito noong kasagsagan ng isang kasunduan sa Hearthstone. Napamulagat siya, nakabuka ang bibig habang lumabas ang bughaw na apoy mula sa isa niyang mata. Hindi niya agad naintindihan kung anong klaseng adjustment yun, pero alam niyang nakita na niya ito dati, may kaugnayan ito sa mga benepisyo ng VIP. Kung ganoon, isa na ba siyang VIP? Nakatayo siya sa may bintana, iniunat ang kanyang mga braso at umiling. Nilinggan niya ang gilid, may apoy pa rin ang kanyang mata at mariing pinipigil ang emosyon. Pinaikit niya ang mga mata at ngumiti ng malapad, saka iniangat ang kamay at itinuro ang aklat. Pinindot niya ang asul na icon sa aklat. Isang pindot lang. Para sa kanya, kung wala roon ang hinahanap niya, ibig sabihin, hindi ito totoo. Damilat si Aaron at walang inaasahan nang tumingin sa aklat. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang biglang lumitaw ang isang card na naglalaman ng mga kasanayang tulad ng daily attendance check, inventory expansion, flow rate, promotion, profile, at iba pa. Hindi siya makapaniwala, hindi ito dapat posible. Pero nakita niya mismo na ang lahat ng benepisyo ay nasa pinakamataas na antas. Naguluhan siyang tumitig sa aklat, nanlalaki ang mga mata. Para sa kanya, nakakabaliw na, hindi na ito makatwiran. Bahagyang umatras si Aaron, nakabuka ang bibig sa pagkabigla. Napansin niya rin na mas malaki kaysa sa inaasahan ang halaga ng palet ng mga barya. Naalala niya ang sandaling inilagay niya ang mga coins sa timangan, at lumabas na may kakayahan itong magbigay ng 0 commission sa lahat ng bayad, ibig sabihin, walang kaltas. Bainalikan niya rin sa alaala ang naging pag-uusap nila ng mga ngalakal. Ang Eye of Providence na kasanayan ay nagbibigay ng impormasyon at ulat tungkol sa mga transaksyon ng mga katuwang sa kalakalan. Naalala niya kung paano siya umupo habang pinapanood ang daloy ng negosasyon. Ang flow na kakayahan ay nagpapakita ng presyuhan at dami ng produkto. Habang inaalala niya ang palitan, labis siyang nagtaka kung bakit 22.5 coins ang biglang naibawas. May isa pang kasanayan, ang Enjoying Excess, na nagbibigay ng 10% diskwento. Nabigla siya sa lahat ng ito. May urgent adjustment pa, kung saan nakatanggap siya ng 15% cashback sa kanyang mga coins. Nakapaskil din sa notification ang isa pang urgent adjustment, may dagdag na 3 coins bilang cashback. Isa pang abiso, gantimpala sa unang araw ng attendance check, nakatanggap siya ng 10 coins. Napagtanto niya na pati ang unang 10 barya na hawak niya ay agad na kinabang sa mga benepisyong ito. Nakatingin siya ng diretso, bahagyang lutang pa rin ang isipan. Nang hindi na niya mapigilan ng tuwa, napatalon siya, kumakampay ang mga kamay at paa. Ipinasok niya ang mga kamay sa pisngi habang ngumiti ng matamis, lumiliwanag sa kasiyahan. Sa isip niya, sapat na ito upang magsimula. Mas mabilis pa sa inaasahan. Panahon na raw para maghiganti. Napangisi siya ng may halong kasamaan habang dinampot ang gintong figurin at tinitigan ito ng seryoso. Alam niyang sapat na ang kanyang mga bala. Inilagay niya ang figurin sa system scale, at unang hakbang ay ibenta ito. Lumabas ang isang abiso, tinatayang halaga, 115 coins. Napasingkit siya sa inis habang tinititigan ang lumabas na halaga. Hindi siya makapaniwala. Para sa kanya, sinusubukan siyang lokohin. Ang tunay na halaga ng figurin ay nasa pagitan ng 140 hanggang 150 coins. Agad niyang pinaandar ang VIP flow rate privilege. Tinitigan niya ng matalim ang figurin, nagniningas ang asul na apoy mula sa kanyang mata. Lumabas muli ang abiso, average transaction price, 150 coins. Hindi niya maintindihan kung paano siya madadaya ng 40 coins. Hinablat niya ang figurin at mahigpit na niyakap ito sa kanyang dibdib habang galit na tumitig sa timangan. Nakabuka ang bibig niya sa tindi ng inis. Para sa kanya, ang 40 coins ay katumbas ng halos 400 gintong piraso. Sa wakas, umupo siya sa kama at iniunat ang isang daliri patungo sa aklat, handa na para sa susunod na hakbang. Bagamat nakakainis, tinanggap na rin ni Aaron ang kasunduan. Nahiga siya sa kama na may ngiting kontento, iniunat ang mga braso pakaliwat pakanan at ipinikit ang mga mata.
Sa isip niya, kahit nakakagalit, napakakomportable pa rin ang paraang ito. Napangisi si Aaron habang nakatitig sa aklat na nasa kanyang harapan. Hindi makapaniwala si Aaron na posible pala ang pakikipagkalakalan sa ibang dimensyon nang hindi umaalis sa kama. Lahat ito ay dahil sa Book of Transactions na napunta mismo sa kanyang mata. Biglang bumangon si Aaron mula sa pagkakahiga, itinukod ang mga kamay sa tuhod habang nakatitig sa aklat na may pagkagulat. Noon niya lang napagtanto na tumama pala ang aklat sa kanyang mata. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkalito. Ang librong nasa kanyang paningin ang tunay na Special Book of Transactions. Pinipirmi niya ang kanyang labi at seryosong tiningnan ang aklat. Sa ganitong kalagayan, ayos na rin, wala na siyang dapat ipag-alala pa. Lumabas ang isang abiso, matagumpay ang bentahan ng figurin. Nakatanggap ka ng 150 coins mula kay Maust. Kabuuang bilang ng coins, 425.5. Sa kabilang bintana, lumitaw ang Eye of Providence na may dalawang timangan, isa para sa katangian ng produkto na ginto, at isa para sa klase ng transaksyon. Pinahinga ni Aaron ang kanyang mukha sa palad at bahagyang ngumiti habang pinagmamasdan ang aklat. Nagtaka siya kung paano niya naibenta agad ang figurin. Tiningnan niya ito na may interes, itinaas ang isang kamay at ginawang kamao sa tabi ng mukha habang iniisip kung ano ang susunod na bagay na maaaring pagkakitaan. Sumagi sa isip niya ang Monarch Crystals. Agad lumabas ang isang notification, may merchant na nagbibenta ng murang pero mataas ang kalidad na Monarch Crystals. Napansin niya kaagad ang merchant. Nanlaki ang mga mata ni Aaron habang si Aaron naman ay may mapanuksong ngiti habang itinuturo ang aklat, yun na nga ang nagbebenta. Nagdesisyon si Aaron na i-check ang merchant. Agad siyang nagpadala ng mensahe, binati ito at tinawag na manloloko. Nakunat ang noo ni Hearthstone habang tinitingnan ang aklat na may hindi may pintang itsura, kasabay ng pagbuga ng usok sa kanyang bibig. Tinawag niyang baliw si Aaron, hindi niya ito agad nakilala dahil sa mapanirang bati nito. Tumaas ang kilay ni Hearthstone, bahagyang nakanganga sa pagkalito. Samantala, natutuwa si Aaron habang pinagmamasdan ang kanilang pag-uusap sa dialogue window. Nang makilala na siya ni Hearthstone, agad itong nagbago ng tono. Ipinaalam ni Aaron na naghahanap siya ng dagdag na Monarch Crystals at gusto niyang tiyakin kung pareho pa rin ang presyo tulad ng dati. Ngunit sinabi ni Hearthstone na espesyal na kaso ang tulad niya at hindi na ito uubra sa pagkakataong ito. Nakapamewang si Aaron at nakatitig sa dialogue window na may sarkastikong ngiti. Tinawag niya si Hearthstone na sinungaling at sinabing hindi siya mauuto ngayon. Lalo na't may kopya pa siya ng nakaraang usapan nila, isang bagay na maaaring makapinsala sa merchant. Napapikit si Hearthstone at mariing huminga palabas. Inis na inis siya kay Aaron. Sa isip niya, kahit pa may report siya at maba ng ilang araw, ang mga pagkatalo't pagkalugi sa panahong iyon ay hindi biro. Lalo tuloy siyang nagngingit-ngit sa galit. Sinabihan ni Aaron si Hearthstone na mas mabuting ibenta niya ang mga kristal sa mas mababang presyo. Habang nakatingin siya sa dialogue window, bahagyang nakangisi ito ng may panlilinlang. Napansin niyang mayaman si Hearthstone, may higit sa 1,000 barya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nanginginig ito sa ganoong kaliit na halaga. Napapikit na lamang si Hearthstone, malungkot na napabuntong hininga, iniisip na tila niloloko lang siya ni Aaron. Tinanong ni Hearthstone kung magkano ang nais nitong bayad. Lumitaw ang correspondence window kung saan pinag-usapan nila ang pagbenta ng mga kristal. Tahimik na pinagmasdan ni Aaron ang mga notification ng matagumpay na transaksyon at cashback habang hawak-hawak ang baba. Sa isip niya, nakabili siya ng medium-level crystals sa halagang 10 coins at low-level crystals sa 2.5 coins. Ibinenta naman niya ito sa halagang 12 coins para sa medium level at 3 coins para sa low level. Pumikit siya, humikab ng malaki, at nagunat pataas. Para sa kanya, ito ang pangunahing tuntunin ng kalakalan, bumili ng mura at magbenta ng mahal para kumita. Samantala, sa silid ni Hearthstone, ibinato nito ang kanyang gintong kawit sa pader. Bigla itong tumayo mula sa mesa at galit na tinitigan ang aklat. Galit ito kay Aaron dahil sa pagbentang ginawa,
pwedeng gamitin o ibenta sana niya ang mga kristal sa sarili niyang mundo. Hindi maintindihan ni Hearthstone kung bakit binente ni Aaron ang mga kristal sa parehong channel. Nagising si Aaron mula sa kama at napatingin sa aklat na may antok pang mukha. Nagulat ito sa dami ng mensaheng natanggap. Muling binuksan ni Aaron ang dialogue window at minura siya ni Hearthstone. Naalala niya ang 3 taong karanasan sa kalakalan sa kanyang nakaraang buhay, at matapos ang napakaraming panlilinlang, natutunan na niya ang ilang mahahalagang bagay. Pailing siyang napangisi, at sa isip niya, kailangan niyang paghandaan ang mga posibleng magalit sa kanya. Wala namang kakayahang tumawid sa mga dimensyon si Hearthstone, kaya hindi siya nababahala. Kumunat ang noo ni Aaron at nagngalit ang mga ngipin sa galit. Sagot niya kay Hearthstone, wala itong karapatang magalit sa kanya. Napataas ang kilay at napanganga si Hearthstone, hindi makapaniwala sa inasta ni Aaron. Sa isip ni Hearthstone, galit lamang siya dahil minumura siya ni Aaron. Naalala ni Aaron ang isang komprontasyon niya noon sa isang mandarayang katulad niya, at kung paanong kakaiba ang paraan ng komunikasyon nila. Mahigpit na hinawakan ni On ang dialogue window at pasigaw na sinagot ito. Sa pagkakatanda niya, Zos ang tawag sa kanilang lahi. Tahimik ngunit may halong pang-aasar na tinapat ni Aaron ang notification window na nagpakita ng panibagong matagumpay na transaksyon. Nanginginig na ang ngiti ni Hearthstone, hindi makapaniwala sa asal ng kausap. Nakiusap siya na itigil na ito sa ginagawa, iniisip na baka may sira na ang ulo ni Aaron. Ngunit kontento na ani Aaron sa kinalabasan. Wala siyang nakitang masama sa kanyang ginawa, hindi naman siya nangakong hindi muling ibebenta ang mga kristal. Napasimangot siya habang binabasa ang mga reklamo ni Hearthstone. Para sa kanya, wala itong karapatan magreklamo gayong siya rin ang nagtakda ng sobrang mahal na presyo. Nakasimangot si Hearthstone, nakapikit at nakatawid ang mga braso habang tumalikod sa dialogue window. Gusto sanang makipagkasundong muli ni Aaron, ngunit sinabi ni Hearthstone na hindi na siya magbebenta sa parehong presyo. Dagdag pa niya, malaya itong magsumbong o gawin ang kahit anong gusto. Matalim ang tingin ni Aaron habang tahimik siyang napaisip sa bagong pag-uusap na nagbabadya. Nais sanang bilhin ni Aaron ang mga kristal sa dating presyo, ngunit tumanggi na si Hearthstone na makipagtawaran pa. Sa pananaw ni Aaron, halatang-halata ang pagkainis nito. Nakahiga siya sa kama, nakapatong ang mga kamay sa likod ng ulo, habang pinapaalalahanan si Hearthstone na mawawala sa kanya ang pagkakataong yumaman kung magpapadala ito sa damdamin. Para sa mga tulad ni Hearthstone, ang pera ay parang relihiyon, isang paniniwalang hindi madaling bitawan. Sinulatan niya si Hearthstone at sinabing ang isang taong gaya niya, na mataas ang katayuan, ay hindi dapat nagkakaganito. Sa isip ni Aaron, kahit magpanggap lang si Hearthstone na nakikiayon, mauunawaan rin itong mas mahalaga ang oportunidad kaysa sa damdamin. Para sa kanya, ang taong marunong tumanggap ng bawat pagkakataong may dalang kita ay laging nauuna. Sumagot si Hearthstone na may saysay ang sinasabi nito. Dagdag pa ni Aaron, isa rin siyang taong madaling maakit ng kita. Pumikit si Hearthstone at ngumiti ng bahagya, iniangat ang kamay sa mukha na tila napapayag. Gayunman, sinabi niya pa rin na bilang isang taong may pangalan, hindi dapat siya nag-aabala sa ganitong bagay. Nag-usap sila tungkol sa presyo ng mga kristal. Nakangiting minasdan ni Aaron ang notification window. Tiningnan niya ang kanyang mga barya, may 455 siya, at dahil may 30% na suporta, umaabot ito sa 675 coins. Pinagmasdan niya ang kanilang pag-uusap habang nilalayo na bumili ng 50 medium-level crystals at 19 na low-level crystals. Ngunit sinabi ni Hearthstone na wala siyang ganoon karami. Sumagot si Aaron na ang tinutukoy niya ay ang pagkakaroon niya ng isang minahan. Nabigla si Hearthstone habang nakatitig sa dialogue window, bahagyang nakanganga. Paliwanag niya, ang mga kristal ay hindi basta-basta lumilitaw sa minahan. Aniya, mayroon lamang siyang 25 medium at 50 low-level na kristal. Tahimik na ngumiti si Aaron habang nakatitig sa window at sinabing bibilhin niya ang lahat. Sa isip niya, makikinabang pa rin siya kahit sa ganitong kalakaran. Lumabas ang description window tungkol sa pagbibenta ng mga Monet crystals.
Para sa kanya, sapat na ang pagbebenta nito sa mas murang halaga. Sa kabilang banda, gigil na gigil si Hearthstone, nakakuyom ang mga kamao at nagngangalit ang mga ngipin, hindi maunawaan kung bakit ibinibenta ni Eren ang mga kristal sa napakababang halaga. Pumikit si Eren at marahang tinikman ang mainit na tsaa. Nang ailapag niya ang tasa sa malambot na kutsan, naisip niyang kung titingnan mula sa perspektibo ng isang karaniwang mangangalakal, may punto ang mga reklamo ni Hearthstone. Ngunit lumitaw ang isang privilege window. Para sa kanya, iba ang lahat kung isa kang may VIP privileges. Pumikit siyang muli at nagpatuloy sa pagkain, iniisip na kahit magbaba siya ng presyo ng 25%, kikita pa rin siya. Bahagyang ngumiti si Eren habang iniabot ang kamay sa window kung saan makikita ang limitasyon sa pagbebenta ng mga kristal. Napansin niya na lalo na sa kaso ng mga monocrystals, mataas ang demand at mas mataas din ang sales limit. Isinantabi niya ang mensahe ni Hearthstone habang dumudulas ang kamay niya sa gilid ng dialogue window. Sa isip niya, sobra-sobra na ang kinikita niya at wala siyang dahilan para pansinin pa ito. Nasa ibabaw ng mesa ang ilang bughaw na monocrystals. Tahimik na tumingin si Eren sa mga ito. Naisip niyang kailangan niyang magsanay ng Mona breathing sa lalong madaling panahon. Umupo siya sa sahig, nakatawid ang mga binti at magkaharap ang mga palad na tila nananalangin. Pumikit siya at napaisip, kung matapos na niya ang pagsasanay sa katawan, wala na siyang magiging kakulangan. Sa panahong yun, ang bilis ng pag-unlad niya ay mas mataas kaysa sa karaniwan. Nakasabit sa pader ang larawan ng isang mabagsik na nilalang, si Lasin. Sa isip niya, hindi naman siya isang henyo. Nakaupo siya ng matahimik na nakapikit, hanggang sa bigla niyang idilat ang mga mata. Napansin ni Eren na kung magpapatuloy siya sa ganitong bilis, maaabot na niya agad ang kanyang limitasyon, at kapag nangyari yon, baka hindi na niya kayanin ang manatili sa lugar na ito. Hindi na raw siya ganoon kalayo sa pagdating sa tinutukoy na lugar. Bahagyang yumuko si Eren at nagbuhos ng malamig na tubig sa mukha, pinaikit ang mga mata at pinigil ang hininga. Tumitig siya sa salamin, masusing pinagmasdan ang sarili. Naisip ni Eren na lahat ay naaayon sa kanyang inisyal na kalkulasyon. Pinisil niya ang kamao at sandaling sumandal sa mesa, nabasa ang ibabaw nito mula sa tubig na tumulo mula sa kanyang mukha. Naisip niya na panahon na para simulan ang susunod na yugto. Lumitaw ang isang notification window, ipinapabatid na binabaan niya ang presyo ng mga kristal. Itinakda niya ang presyo ng mga mid-level crystals sa 9.5 coins. Isa-isa ring lumitaw ang mga notification ng matagumpay na transaksyon. Ngumiti siya ng bahagya habang patuloy ang pagpatak ng tubig mula sa kanyang mukha, iniwan ang mga bakas nito sa mesa. Naalala ni Eren na sa kanyang nakaraang buhay, inabot siya ng isang buong taon upang makarating sa lugar na iyon matapos maging isang lord. Ngunit ngayon, 8 pa lamang na araw mula nang sinimulan niya ang malawakang pakikipagkalakalan. Sa harap ng isang palasyo sa ilalim ng kulay abo na langit, inalala ni Eren na kahit bilang pinuno ng Stilgard family, matagal pa rin bago siya nakarating doon. Ngumiti siya ng malisyoso, tuwid ang tingin. Isang bagong notification ang lumitaw mula sa Eye of Providence, nagsasaad ng natupad na mga kondisyon. Sa ibabaw ng libro ay lumitaw ang abiso ng pagkumpleto ng requirement at ang paglipat sa System 1. Bahagyang pinigil ni Eren ang hininga, sa wakas, nakapasok na siya sa System 1. Mula sa kanyang mata, lumabas ang maliwanag na bughaw na liwanag na siyang nagbago ng anyo ng aklat. Isang pulang kasulatan ang lumitaw sa harapan ni Eren, at malawak ang kanyang ngiti habang tinitingnan ito. Binati siya ng system para sa kanyang promosyon. Ang apoy sa kanyang mata ay unti-unting nagbago mula bughaw patungong pula. Ayon sa system, dito na magsisimula ang totoong kalakalan. Ilang sunod-sunod na notification windows ang lumabas na unlock ang Sponge in the Head privilege na nagpapabilis ng skill engravings. Sa kanyang isipan, naipakita niya ang sarili sa isang fighting pose. Masaya siyang umabot sa System 1 dahil sa mundong ito, kahit mga tagapaghatid at tagasilbi ay kasing lakas ng mga kabalyero. Ang lugar na ito ay kilala rin bilang World of Mirim. Ayon sa kanya, iyon nga ang tawag nila dito, ngunit hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit napakakakaiba ng paraan ng komunikasyon dito. Isang card ni Tu ang lumitaw,
at sinasabing kulang ito sa artistikong kagamitan para mailarawan ng buo ang karanasan. May mga walang kwentang komentaryo sa ibabaw ng card ni Tu Hyo, pinapuna na hindi raw nito nauunawaan ang spatial trading. Tinitigan ni Eren ang card window, bahagyang nakabuka ang bibig sa pagtataka. Para sa kanya, hindi na ito nakakagulat, ganito ang inaasahan niyang reaksyon. Lumitaw ang isang window ng sponge skill in the head. Bumaba ng 80% ang side effect ng engravings, ngunit tumaas naman ng 300% ang engravings rate. Tiningnan niya ito ng mabuti habang hinihimas ang baba, hindi niya inaasahan ang bilis ng unlocking ng mga pribilehiyo. Sa pagdududa, naisip niyang gamitin ang Eye of Insight. Lumaki ang kanyang mga mata habang kumikislap ang kanyang pulang mata, nakatuon ang tingin sa skill window na tila walang lumalabas na paliwanag. Naguluhan siya, pagod siyang pumikit at iniangat ang kamay sa tulay ng kanyang ilong. Aniya, isa itong patibong, at ang mga empleyado ng exchange center ay walang silbi. Para sa kanya, kahit papaano, dapat man lang ay ipinaliwanag ng system kung saan nanggaling ang mga pribilehiyo, o kung wala man lang, dapat ay pinahintulutan siyang makita ang impormasyon gamit ang kanyang mata. Umupo si Eren sa sofa, ipinatong ang mga kamay sa kanyang hita habang pinagmamasdan ang isang lumang scroll. Napansin niya agad ang kakaibang nilalaman nito, tila paanyaya ito sa isang bagong yugto ng sistema. Kasabay ng paglabas ng scroll ay sunod-sunod na sumulpot ang mga abiso sa harap niya, mga anunsyo ukol sa linggong may espesyal na pagbebenta, murang presyo, at VIP na pribilehiyo para sa mga propesyonal. Napakunot ang noo ni Eren habang nakatitig sa mga notipikasyong lumilitaw, nilalabanan ang kaguluhan sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kamay at tinakpan ang ilan sa mga ito, tila sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.